good morning po. Ito, meron naman po tayong tanggap na Consort AB502. No sound output na naman po siya. Yan, nag-audio test po tayo. Wala po siyang audio test. So, yan, buksan muna natin. Tulad ng dati, bubuksan po muna natin siya para ma-visual test natin kung ano po ba yung damage part niya. So, ayan. So, ayun. Meron po siyang kung mapapansin nyo po sa power output transistor natin yung kabilang channel po ay iba po yung nakakabit na pyesa. Hindi po natin alam kung sino po yung gumawa. So ayan, magkaiba po yung dalawa na yan. Dapat po parehas. Meron po kasi tayong tinatawag na complementary, ibig sabihin yun po yung partner. Hindi naman po bawal magkabit ng hindi parehas na number dun sa kung ano yung nasa board. Pwede naman po, let's say yung original natin is C5198, ang partner po niya ay A1941. Pwede rin po yung D718, ang partner po nun ay B688. Sa kanyang transistor po, yung medyo malaki, madalas po yan na C5200. Ang partner po niyan ay A1943. So, yun po yung mga transistor na pwedeng ipalit diyan. So, ayan, tulad ng dati, first step natin, charging ng capacitor, tapos test tayo ng power output transistor. Yung fuse po niya ay busted. Busted po yung dalawang fuse niya. Doon po sa ating positive and negative supply. So ayan, visual test, wala naman po tayo nakitang sunog. So sa output transistor lang po tayo may problema. So ayan, kalasin na po natin. Tulad ng dati, 4 na tornilyo sa ilalim po. Same po siya nung una natin ginawa. Ganun din po. Same po sila ng model. So ayan. 2 tornilyo, bali 4 sa likod, 4 sa ilalim, tapos sa ibabaw. Ayan, isa lang din po yung tornilyo niya. Tapos tanggalin po natin yung mga wire, yung mga socket. Nakasakit lang naman po yan. Sa speaker terminal, sa audio. Ayan, so yan, baba po muna natin. At nahihiwalay naman po yung kanyang board ng main amp. So, tanggalin po natin yung transistor, output transistor natin. Na-mention po natin na yung dalawang maliit din po dun sa tabi niya, hindi rin po siya parehas, hindi po siya complementary. Ang nakalagay po sa kanya ay 718 tsaka isang A1941. So, magkaiba po silang dalawa. Dapat po ang partner ni 1941 ay C5198. So ayan, putulin pa muna natin yung mga paa ng transistor. Tapos tanggalin natin yung jumper wire dun sa ilalim na ginawang fuse. Tapos ayan po, tanggalin po natin yung power output ulit isa-isa. Ayan, desolder pump natin. Tapos ganun lang ulit. Halos same lang din naman talaga siya nung una nating video. Kailangan pinagkaiba po nito, ito po ay galing na rin sa ibang paggawaan tulad nung nauna na hindi natin alam kung sino yung gumawa nun. So ayan, tanggalan muna natin isa-isa para matest natin. Yung mga ganyan pong malalaking transistor, madalas po yan, hindi naman po yan kagad nasisibak kasi matibay yung mga ganyan matataas kasi yung amperahe yan. So ang system niya, magka-shorted man, yung dalawang maliit yung nauuna. Maganda sana yung ganyang kalaking transistor, kaya lang medyo may presyo nga lang kasi. Hindi siya katulad ng original na nakakabit na upward pa natin bumili. So ayan, test natin yung 5198 natin, tsaka yung 41 natin kanina. Tapos bias transistor, yung C2073 tsaka A940. Tulad ng dati, ganun lang din po.
Yan. Ayan po yung channel 2 natin. So, ayan, may issue din po yung channel 2 natin. So, babaklasin natin yung transistor para masigurado natin. Sabihin, left and right channel po yung may problema. Ito, napansin lang po natin dito sa 4 na bolt na to. Meron po siyang isang tornilyo na maluwag na hindi po nahigpitan. Doon naman po sa kabilang channel, lost thread naman po yung dalawang tornilyo. Yan po yung minsan nakakaligtaan pong higpitan. Kaya po pag magkakabit tayo ng power output transistor, lagi po natin ito double check kung mahigpit po ba ito. Kasi ito po yung mga transistor na nagiinit po talaga kaya siya may heatsink. Kung makalimutan po natin mahigpitan kahit alin po dun sa 4 na yun o sa 8 na yun, sigurado po magkakaroon tayo ng fault pagka tumunog na siya. And testing ulit natin, bias transistor, yung A914, ayun po. Tapos yung A940 ulit, yan. Tsaka yung 2073. So, okay naman po siya. Yung 4 po na driver natin, okay naman po. So, dito natin kailangan baklasin. Ayan. Yung mga resistor natin na 5 watts, okay lang din naman po. O nga po pala, dun sa relay, wag po natin iisipin sara yung relay kasi ayaw po mag-click. Meron po yung lumalabas na voltage output dun, kaya po ayaw mag-click. Huwag po natin sisihin yung relay. So, check muna natin ulit yung mga transistor natin. Ayan. I-partner natin. Isa-isa. Tapos yung mica. Itabi natin. Ayan. Importante po yan. So, ayan. Meron po tayong tutorial paano mag-testing ng transistor. So, ganun lang din po ulit. Testing natin isa-isa para malaman natin kung ilan yung sira. So, ayan. May buo tayong isa. Hiwalay natin. Kaya po medyo gumagalaw-galaw yung probe natin. Kinakaskus ko po kasi yung pinakapaanong transistor kasi medyo may mga kalawang na po. May mga madumi-dumi na po siya. So, nagkakaroon tayo ng loose contact. Ayan. Ganyan lang po mag-test niyan. So, ayan, ayaw pumalo. Open po siya. Itong isa naman po. Yan, pumalo naman siya. Buo po. So, ilipat natin ulit sa katabi. So, ito yung kanina sinasabi ko na iba po yung number niya. Yan po yung 718, D718. So, ayan. Test natin. Shorted po. O, tanggal ulit siya doon. Tapos yung 1941 na hindi niya complementary, sebak din. So ayan, dalawang malaking transistor kanina. So ayan, tama nga tayo, buo nga siya. Kasi yung mga ganyan transistor matibay talaga yan. Kaya lang, syempre hindi naman papayag si customer na yung kabilang channel niya ay malakas, yung kabilang channel ay mahina. So ayan, may buo tayong 3. Balik natin yung board tsaka yung mismo main amp. Yan, pwede nating testingin yung
bias natin dyan, kahit wala pa yung output transistor natin bago natin isalpak, pwede tayong mag-check ng bias dyan. Sa resistor na 5 watts, dapat walang voltage na lalabas doon. Tulad ng sinasabi ko last video na pwedeng may voltahe pero wag lalagpas ng 1 volt. So ayan, test natin left and right. Tapos dun sa sa bias resistor natin na 1.2 tsaka 2.7K. Ayan. Diyan, makikita naman natin yan kung may voltahe. So, yun. Teka, may nakalimutan pa yata tayo. Charge natin yung capacitor. Busted nga pala yung dalawang fuse nito. Ito pa nakalimutan natin. Teka lang. So ayan, lagyan po natin ng dalawang fuse. Mababang fuse lang po muna ilagay natin, kahit mga 5 ampere. Kasi yung original po na nasa board niya ay 9 amperes po. So ayan. Test po natin ulit dun sa 5 watts nating resistor sa speaker out natin. Yan. So, ayan, may power na rin dito. So, ayan, wala naman po siyang voltahe. Doon ulit sa 2.7 tsaka 1.2K. Yan, wala din pang voltahe. So, pwede na po natin ibalik yung output transistor natin. Pero bago yun, discharge muna natin ulit yung main capacitor. Bago natin ibalik yung ating output transistor. Lagi po nating ginagawa yon as standard procedure po bago magpalit ng mga main components. Kasi isa lang po yung magka-problema dyan sa amplifier natin. Hindi na naman po magkiklik yung relay natin. Sisisihin na naman po natin yung relay. So ayan, balik natin yung ating mica insulator po dun sa likod ng ating output transistor. Huwag po natin kakalimutan yun, kasi po yung ating pong heatsink ay connected sa ground. Yan po ay merong positive, negative, tsaka ground. So kung hindi po natin mailagay yung ating insulator dun sa likod, pwede pong masira yung ating output transistor or pumutok po yung fuse na nilagay natin. Kasi magdidikit po siya dun sa ground contact. So ayan, tornilyo natin. Makikita nyo naman po kapag bago yung nilagay natin, yung pinaka part number po niya, malinaw po yung pagkaka-imprenta. Kung magbabasehan po natin ito pong transistor na pininik natin, yung tatlong buo kanina tsaka isang bago, ito po yung nasa right side ko, yung pinakadulo po. 5198 po yung number niyan. Yun, ang lost thread na sinasabi ko. Palit natin tornilyo. Yung wrap thread na po yung ipalit natin para kumagat po siya dun sa aluminum heatsink natin. So ayan, hinangin. Solder lang po muna natin. Lagi po natin i-double check kung may nagkadikit. Kasi po magkakaroon po siya ng shorted. Masisira lang yung piyesang nilagay natin. Kaya lagi po natin galing mag-double check kung meron tayong nagkadikit na hinang. As ayan, balik natin ulit yung mga sakit. Tapos pwede rin tayong mag-check ulit ng ating bias voltage. Dahil nakikabit na natin yung ating output transistor. Ganoon lang din sa may speaker out. Dapat po wala siyang voltage output doon, kahit na 1 volt. Yan sa bias resistor, kabilaan. Yan, nakikita po natin pag sinashort, diba, may spark po. Ibig sabihin may charge pa po siya kahit nakahugot na. Kaya lagi po natin i-discarga yung ating main capacitor.
Kabit natin yung jack, yung speaker. Yung volume niya medyo may problema na din, pero kaya pa naman siguro ito. Gusto natin palitan, kaya lang wala pa rin si customer. So ayan, audio test. Huwag po muna natin siya i-direct sa cellphone. Tignan po muna natin dun yung ating audio kung meron. Lagi naman pong audio test muna tayo bago po tayo mag-insert ng sound. So ayan, wala siyang audio. Check natin yung mga sakit, baka may nahugot lang. May nag-loose. Ayan, nakakabit naman siya maigi. Okay naman yung sakit. Check natin yung ating negative. Yung negative po niyan, di ba po meron selector na A, B, A plus B po sa harapan yan. Yun po yung nagsasama-sama para po yung channel A, channel B, maghiwalay or magsama. Kung saan po nakaselect yun, yun po ang tutunog na linya ng speaker. Ang binabypass po nun, ang kinakat po nun, is yung negative side natin. So, kung wala po siyang supply ng ground, hindi rin po tutunog yung ating amplifier. Most common na rin po yun na nagiging sira ng 502. Doon po sa selector. Kaya nawawala po yung supply ng ground natin. Pwede naman po natin erecta yun kasi selector lang naman po siya ng ground na negative natin. Pwedeng dito po sa may front, yung sa may, ayan, kung nakikita nyo po yung dalawang relay na kulay blue. Diyan po sa ilalim po na yan, yung wire po na yan, pwede po natin i-direct yan. Or putulin na lang yung wire para ipagsama-samahin yung ground. Or kung may panghinang naman po, yan, pwede po natin hinangin doon, direct po sa may speaker terminal natin. Magkakasama lang po yun. Wala po kayong dapat ikabahala sa paghihinang dyan. Kasi lahat naman po yan ay negative. Yung dalawang positive po niyan, nakahiwalay po. Yan, kung nakikita nyo po, hinihinang ko na lang po siya. Testing ulit natin. So ayan, may audio test na po tayo, may audio signal na po tayo. Tapuna natin, balik natin dun sa preamp yung input natin. Tapos audio test tayo dun sa main volume. Yan po yung B50K na 8 pin. Sprayan natin ng contact cleaner. Baka sakali tayo mag-ubra pa. Oop. So ayan yung kanina sinasabi kong switch natin. Okay, sound check tayo. Ayan, testing natin yung preamp. Gumagana ba bago pa ito na ating amplifier. So ayan, okay lang.
So ayan, baklasin na muna natin ulit. Nakikita nyo, dalawa lang ulit yung ating tagdadalawa lang ulit yung kinabit nating output transistor sa kanya. So habang hinihintay si customer, nag sound check tayo. Tapos ayan, kabit natin yung kanyang blower pan dun sa ilalim kasi wala siyang sakit eh. Plus at minus lang din ho yan, meron naman pong sign dun sa ibabaw yan na positive at negative. Kung wala man po, pagbasihan po natin yung positive negative nung capacitor na malapit sa kanya. So ayan, kabit natin ulit. Hintayin muna natin si customer. Di po kasi natin ugali magpalit kagad ng mga parts nang hindi po alam ni customer at baka po mabigla sa pabayaran. So ayan. So ayan, pumayag na si customer na dagdagan natin ng output transistor. Ang sabi niya, tayo na lang daw mag-supply. So ayan, kita naman po natin, puro bago yung ikakabit natin. At make sure po, lagi po natin ipapaalala na original po sana yung ikabit nating parts para iwas aberya po tayo. Ayan. Yung tornilyo po, wag po natin kakalimutang higpitan. So ayun, may lost thread na naman tayong isa. Hanapan na lang natin ng wrap thread. Isa lang po ang makalimutan nating higpitan dyan, sigurado po. Balik po sa atin ulit tong amplifier na to. So yan, lagyan natin ng thermal grease. Para yung flow ng heat niya dun sa heatsink natin from transistor, sure natin talaga na magpo-flow siya ng maayos dun. So ayan, naikabit na natin, then hinangin. As normal procedure po ng pagkagawa, ganun lang din naman. Visual test kung may nagkadikit. Yan. So kahit kompleto na po yung ating transistor at tumunog na po kanina, make sure pa rin po na nakakapag-check tayo ng bias voltage. Kasi kung tumataas po yung voltahe natin dyan, sabihin natin na more than 1 volt, nagkakaroon po ng abnormal heating ng output transistor natin. So para po masigurado natin na okay, lagi po tayo mag-check ng bias. Yan, okay naman na siya. So pwede na natin ibalik yan mamaya, i-assemble na natin para makuha na ni customer. Mga idol, paki-like, share and subscribe na lang po tayo para lagi po tayong updated sa ating mga bagong video. At araw-araw po tayo mag-upload, basta meron po tayong gawa sa shop, mag-upload po tayo. Mga bagong trouble, makikita po natin paano tayo makakapag-repair. So ayan. Ito po ay common na nagiging problema ng 502. Lagi-lagi po. Ganyan po yung ating na-encounter sa 502 na ampli. Hindi naman po natin sinasabing sirain siya. Kaya lang na-overpower po kasi. Kaya nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema. So ayan. Assemble na lang natin. Kabit natin yung mga socket pag sa tapos natin gawin. Tapos audio test tayo ulit. Tapos check natin yung mga transistor. Huwag yung init.
But then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. When I'm beautiful day, I don't want to add to my anxiety, 'cause tomorrow I'll be all down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. I wanna thank you, Lord, for love and care and blessing that we share. I thank you, Lord, for food we eat, for all the blessings. I thank you, Lord, for love and share, for baby tears. I thank you, Lord, that you are kept when I'm scared. I thank you, Lord, for every day. I wanna thank you, Lord, that one day. I thank you, Lord, for guiding. And then I thank you for the blessing. Because the one you Salamat sa panonood. So, assemble na natin. Yan. Salamat po sa panonood, mga idol. Please like, share, and subscribe na lang po. Para lagi po tayong updated sa ating mga bagong video. So, ayan. Assemble na lang natin. Para pwede nang kunin ni customer. Hinihintay naman na niya.